Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Napaka-good news na naman po ito ang ating ibabalita, sa lahat nating mga kababayan. Nakaraan lang, na-vlog ko na po ito. So gusto ko i-update sa inyo itong kasunod na nangyari sa patungkol po dito sa kadiwa ng karagatan, kadiwa ng karagatan diyan sa West Philippine Sea. Kasi ito po mga kababayan, ang programa na ito ay para tulungan at mapagaan naman ang buhay ng ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. So itong ginawa ngayon ng gobyerno, kahit nandyan po palagi ang presensya ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea, ay hindi po natinag ang ating BIPAR, Bureau of Fisheries Aquatic Resources, para tulungan itong ating mga mangingisdang Pilipino. So ang ginagawa ko kasi ngayon, itong kadiwa ng karagatan, mismo na po ang BIPAR, ang gobyerno na po, ang bumibili ng mga isda ng mga kababayan natin pagdating po dyan sa West Philippine Sea. So hindi na ho pupunta sa Pangpang o dadalhin pa ng mga mangingisda ang kanilang manahuli papunta sa Pangpang para ibenta. So pagdating na po dyan sa mismo dyan sa may West Philippine Sea, meron na po tayong BIPAR na sila po ang bibili ng mga nahuling isda ng ating mga mangingisdang Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Ang kinagandahan lang dito mga kababayan, kasi malaking bagay at tulong ito sa kanila para siyempre mabawasan din ang kanilang mga gastusin. Katulad na lang yung gasolina, kasi meron pa hong binibigay din ho ang BIPAR natin. Libreng gasolina at siyempre yelo para sa kanilang mga isda. So hindi na ho uuwi na dala-dala pa nila kanilang mga isda. At pagdating doon sa kanilang Pangpang, maghahanap pa ng buyer para doon sa isda. So, diyan na po mismo, kahit maglatag ka na dyan sa West Philippine Sea ng lambat mo, pagkahuli mo, nandiyan na mismo kaagad. Diba? Binta mo na dyan sa BIPAR. At mga kababayan, maganda at itong ginawa ng gobyerno, kasi mga kababayan, makakatulong ito sa ating mga mangingisda para hindi sila mahirapan. So, pakinggan naman po natin yung balita na ito dahil napaka-good news po talaga ito mga kababayan. Ayon dito, 20 tonelada na isda ang nabili ng pahamalaan sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc sa ilalim ng PBBM project. PBBM project. Yan. So, pakinggan po natin mga kababayan. Umabot sa 20 toneladang isda ang nabili ng pamahalaan mula sa mga mangingisdang Pinoy dahil sa inilunsad na KBBM project. Mga kababayan, yung sinasabi natin na ang presidente daw walang alam, Hindi daw alam kung paano tugunan ang mamamayang Pilipino, Yan po ang pinapalabas ng mga nasa kabila. Yung hindi mo alam kung naiinggit sa nagagawa ngayon ng gobyerno kasi nung panahon nila, wala silang ginawa para sa ating mga mangingisda, para sa ating mga magsasaka. Si PBBM, tingnan niyo naman ang ginawa niya, 'di ba, para sa ating mga magsasaka. 'Di ba? Ang ginawa niya, bibigay ng mga land titles na lang, mga titulo ng lupa. Napakalaking tulong 'yun para sa mga magsasaka, 'di ba? Eto tuloy natin. Mahigit 100 mangingisda ang nakinabang sa kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM project na inilunsad sa West Philippine Sea. Grabe, 100 na mga mangingisda ang nakinabang. Grabe, ganyan ba ang hindi pinapakinggan ang taong bayan, hindi pa napakinggan ang mga mamamayang Pilipino? Mga kababayan, yan bang walang alam na presidente? Yan ba ang weak leader na sinasabi nila? Mga kababayan, pakinggan pa natin. Sa press briefing sa Malacanang, iniulat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na sa unang paglalayag pa lamang ng misyon sa pangunguna ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umabot sa 20 toneladang isda ang nabili mula sa mga mangingisdang Pinoy. Grabe, ayan halimbawa lang yan sa magandang proyekto na naman ngayon ng administrasyon. Yan ganyan dapat ang
programa o ano para mapakinabangan talaga ng mga nasalaylayan, no? Yung mga kababayan nating mga nasalaylayan tulad ng ating mga mangingisda, ating mga magsasaka. So ganyan dapat yung mga proyekto para talagang makita natin na yung proyekto na yan ay para sa mga nasalaylayan tulad ng ating mga mangingisda, ano? O, tuloy. Ang kadiwa ng Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM project ay inilunsad sa karagatan ng Zambales, malapit sa Bao de Masinloc. Sa ilalim nito ay direktang binibili sa mga mangingisda ang kanilang mga huli. Alam niyo mga kababayan dyan kasi sa West Philippine Sea, sagana po talaga dyan sa yaman dagat. Tulad na lang ng mga isda. Kaya marami po talaga mga mangingisda pumupunta dyan. Yun lang kasi mga kababayan, ang mga barko naman ng China ay tudo namang pagbabantay dyan. Kahit hindi naman sa kanila, ay pilit pa rin nila inaangkin. So buti naman ngayon, wala ho tayong nababalitaan na hinaharas po ng mga China, ng mga Chinese o mga barko ng China na mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Wala ho tayong nababalitaan ngayon. No? Kung meron man tayong nababalitaan, umaaligid na lang yung mga barko ng China. No? Tulad niyan, 'di ba? Nito lang binilita natin na kahit nag-aligid yung mga barko ng China ay tuloy pa rin ang operasyon ng BIPAR para bilhin ng mga isda na huli ng ating mga mangingisda, mga kababayan. So, sa ganon, hindi ho natitindag ang ating gobyerno, no, sa pag-iit dyan sa karapatan dyan sa West Philippine Sea. So, sa ngayon po, wala ho tayong nababalitaan doon ng mga pangharas ng barko ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Kasi po, talagang meron na pong mga barko talagang in-standby ho dyan ng gobyerno sa sakyan ng Philippine Coast Guard para magbantay po, para protektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino at ang ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung para makipaggera, sinasabi nila makipaggera daw si BBM. Katulad na lang po mga kababayan yung pagdagdag umano ng mga kagamitan pandigma ay makikipaggera na daw ang ating Pangulo. Hindi ho ganun, no? Karapatan ng isang bansa na magpalakas ng depensa, magpalakas ng mga kagamitan pandigma, di ba? Katulad na lang, yung ibang bansa naman ganun din ang ginagawa. Pero hindi ho ganun na kapag ka nagdagdag ka ng mga kagamitan ay makikipaggera ka na kaagad. Hindi ho ganun mga kababayan. Siyempre, ano lang yan, kumbaga advance lang tayo. So mas maganda nga yan, mapalakas ang depensa natin para sa mga taong nambubuli sa atin dyan sa West Philippine Sea. Para hindi tayo lagi na lang nabubuli, di ba? O hindi ho yan na para makipaggera kaagad. Tuloy natin. Sunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang food security at maritime development sa West Philippine Sea. Narinig nyo Sa ilalim ng programang ito ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinadala ang MV Mamamalakaya na direktang mamili ng mga sariwang huli mula sa mga ngisda sa Bao de Masinloc. Sa unang biyahe pa lamang ng MV Mamalakaya, matagumpay na ito nakabili ng 20 toneladang sariwang isda mula sa mga lokal na mangingisda. Dito, Ayan mga kababayan, narinig nyo naman O yan, patunay na magandang proyekto na ginagawa ng gobyerno ngayon. Kasi direkta talaga madirekta na humabibenta ng ating mga mangingisda sa gobyerno. Kasi pagdating kasi sa pangpang, babaratin pa yan ng mga negosyante. Pag doon nila binenta sa BIPAR, talagang mabibili na kaagad ng nasa tamang presyo. Pagka doon sa may pangpang pa nila, yung mga negosyante minsan sobra sa barat Sobra pa sa kumbaga, hindi nila iniisip ang hirap din ng ating mga mangingisda diyan sa karagatan. Tuloy natin. Binigyan din ng supply ng yelo at krudo ang mga mangingisda. Sa una, Narinig nyo, mayroon pambigay na krudo at mga yelo, libre yun. Galing mismo sa gobyerno. 'Di ba? Ganyan ba ang hindi alam at hindi pinapakinggan ang hinaing ng taong bayan?
weak leader, kumbaga, kung tawagin nyo. So yun po mga kababayan, no? Good news at good job sa lahat nating mga mangingisda na nagbenta ng kanilang mga huli dito po sa kadiwa ng karagatan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat ho at magandang araw. Thank you.